Alright, good morning. Panibagong araw, panibagong reaction tayo. Panibagong nandito na naman sa gilid ng kalsada, kaya maingay. Kalsada tayo. Dito tayo gagawa ng ating reaction video. Alright, so PNP at Armed Forces of the Philippines ay hindi umano aarestuhin si dating Pangulong Duterte kahit pa mag-issue na o may warrant of arrest na mula sa ICC. Tama ba? Mali? Bakit? 2018 pa umano nang pumalas ang ICC. What? Pumalas ang Pilipinas. Bro, what are you talking about, man? At mismong si Pangulo noon si P. Rodrigo Duterte. 2018 pa. So alam na ng dating Pangulong Duterte na mangyayari ito. Kaya pinaghandaan ng 2018 pa po yan. So para makita ninyo yan, ang ICC po na yan ay sinasabing ginagamit lang bilang isang pang-gigipit nang arestuhin ang dating Pangulo. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Head Police Colonel Jean Fajardo, ito ay dahil sa posisyon ng pamahalaan ay wala silang impormasyon tungkol sa anumang arrest warrant mula sa ICC na nagsasagawa ng investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa isang statement, niliwanag ng Pangulo na nilabag ng ICC ang probisyon ng due process na itinadhana ng Rome Statute Agreement. Ang Rome Statute ay isang treaty na kumikilala sa kapangyarihan ng ICC na inilagdaan ng Pilipinas noong taong 1998. Ayon sa Pangulo, kumbinsido siyang may sabwatan ang United Nations Special Rapporteurs para palabasing isa siyang malupit at marahas na leader na lumalabag sa karapatang pantao na siyang ugat ng mga umano'y extrajudicial killing sa bansa. Ayon sa Pangulo, adelantado ang ICC sa pagsasapubliko ng preliminary investigation na lumikha ng impresyon na kinasuhan na siya ng pandaigdigang korte. Binigyang diin pa ni Pangulong Duterte na ang mga aktwasyon at mapanirang pahayag ni na Special Rapporteur Agnes Calamard at UN High Commissioner on Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein ay patunay ng kanilang pagiging bias at kawalang katarungan. Ang nagiging problema kasi sa ICC, from the perception of the President, it has become a political tool to harass a particular country like ours. Like yung ginagawa ni Calamard, ginawa nung si Zeid Al Hussein. They have accused and painted the President as a ruthless, heartless violator of human rights, when the truth of the matter is he declared war on drugs because the drug menace is such that it has